Kwento ng Tatlong Talong sa Pikas Bukid, isang healing fable tungkol sa kasakiman, kabiguan at pagbabalik loob. Sa isang maliit na bukid sa San Rafael, may 3 talong na ipinagmalaki ng hardinero. Matataas, makintab at kulay ubing-ube. Hindi sila ordinaryong gulay. Tuwing gabi, habang tulog ang lahat, nag-uusap-usap ang mga talong tungkol sa pagiging pinakamataba, pinakapapansin at pinakanpang buffet. Ang una, si Tangdang Talong, ay lagit-laging pinagmamalaki ang laki niya. Hindi ako pangkaraniwang pritong ulam. Panghandaan ako, pang VIP. Ang ikalawa, si Luningning, ay pinakakinang sa lahat. Ako lang ang may natural shine, lahat ng ilaw para sa akin. At ang ikatlo, si Bino, ay ubod ng lambot at inis sa mga simpleng putahe. Bakit ako'y gigisa lang? Deserve ko maging centerpiece sa menu. Dumating ang araw ng anihan. Inasahan ng 3 na mapunta sila sa isang mamahaling restaurant. Ngunit hindi sila napili. May maliit na sugat si Tangdang Talong. Si Luningning ay nasobrahan sa araw at si Bino ay medyo hinog na sobra. Napunta sila sa isang kusinang barangay kasama ng mga gulay na di naman kasing kinang o kisig nila. Doon sila niluto, hindi sa mamahaling lutuan, kundi sa palayok, kasama ng munggo at tinapa. Sa bawat paghalo ng sandok, naramdaman nila ang init ng pagkakapantay-pantay. Sa lamesang plastik, sila'y kinain ng mga batang gutom, matanda't ina na may kwento sa bawat subo, ay hindi pala mahalaga kung saan ka niluto. Bulong ni Tangdang Talong. Ang tunay na halaga, nasa kung paano ka nakatulong. Ang kwento ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang bagay o tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, reputasyon, o kung saan siya inilagay, kundi sa kabutihang naibabahagi niya sa iba.